Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso. Isang kwentong hahamon sa ating pangunawa tungkol sa pamilya at pagmamahal. Sabi nila, ang pinakamalaking kayamanan na maaari nating angkinin sa mundo ay ang isang masayang pamilya. Ngunit paano kung ang mismong pamilyang inaakala mong iyong kanlungan ay siya palang magiging iyong kulungan? Paano kung ang pagmamahal na inaasahan mong magliligtas sa iyo ay siya palang lalasong unti-unting papatay sa iyong pagkatao? Angelo, anak. Ang mga salitang iyon ay isang mahinang bulong na lamang na halos nilamon na ng karimlan sa loob ng kwarto. Nakagapos ang mga kamay ni Luz Viminda sa likod ng silya. Ang magaspang na tela ay tila kumakagat sa kanyang balat sa bawat paghinga. May amoy ng alikabok at amag sa hangin. At tanging isang maliit na sinag ng liwanag mula sa siwang ng bintana ang nagbibigay kaanyuan sa kanyang kalbaryo. Ang hapdi sa kanyang mga pulsuhan ay wala ng saysay kumpara sa hapdi na tumatarak sa kanyang puso. Ngunit bago pa man dumating ang gabing ito, bago pa man ang kadilimang ito ay naging kanyang katotohanan, may isang panahong ang lahat ay tila perpekto. Ilang buwan lamang ang nakalipas, ang amoy ng nilulutong adobo ni Luz Viminda, ang paborito ng kanyang anak, ang siyang nagpupuno sa kabuuan ng kanilang bahay na pula. Ang tawanan ay malayang umaalingaw-ngaw sa kanilang maliit na sala. Sa hapagkainan, pinapanood niya ang kanyang nag-iisang anak, si Angelo, at ang manugang na si Mahalia, at isang ngiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang pangarap, ang makitang masaya at buo ang pamilya ng kanyang anak. Inay, tikman niyo po ito, malambing na sabi ni Mahalia, sabay lagay ng pinakamalaking piraso ng manok sa plato ng biyenan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kabaitan at ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng leche flan na nakahain bilang kanilang panghimagas. Ako po ang nagtimpla niyan. Sana po magustuhan ninyo. Naku, salamat anak, sagot ni Luz Viminda. Ang puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Alam mo, napakapalad ng anak kong si Angelo sa'yo at napakapalad ko rin. Hinawakan ni Angelo ang kamay ng asawa at pinisili ito. Swerte ko talaga sa asawa ko, Nay. At swerte niyo rin po sa manugang ninyo. Tingnan niyo naman, hindi niya po kayo pinapabayaan. Tumango si Luz Viminda. Sumasang-ayon sa bawat salita. Simula nang dumating si Mahalia sa kanilang buhay, gumaan ang kanyang mga gawain. Palagi itong nasa tabi niya. Tinutulungan siya sa pagluluto, paglilinis, at kahit sa pagmamasahe ng kanyang mga binti kapag sumasakit ito. Perpekto. Si Mahalia ay isang perpektong manugang. Ngunit kung minsan, sa mga sandaling hindi inaasahan, may napapansin si Luz Viminda. Isang kakaibang kislap sa mata ni Mahalia kapag nakatingin ito sa mga alahas niya. Isang biglaang pagbabago sa tono ng boses nito kapag si Angelo ay wala sa paligid. Mga maliliit na bagay na winawaksi lamang ng kanyang isip. Iniisip na marahil ay guni-guni niya lamang iyon, dala ng kanyang pagtanda. Paano niya pagdududahan ang isang anghel? Nang gabing iyon, matapos magligpit ng hapagkainan, pumasok si Angelo sa kanilang silid upang kunin ang kanyang telepono. Naiwan si Luz Viminda at Mahalia sa kusina. Habang tinutulungan siya ni Mahalia na tumayo mula sa upuan, naramdaman ni Luz Viminda ang bahagyang paghigpit ng hawak nito sa kanyang braso. Magpahinga na po kayo, inay. Ako na po ang tatapos dito, sabi ni Mahalia. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi. Ngunit ang mga mata nito ay tila salamin na hindi mo mapasok, malamig at walang emosyon. Salamat anak,
sabi ni Luz Viminda. Bago siya tuluyang umalis, humarap si Mahalya at sa isang napakahinang boses na sila lamang dalawa ang nakakarinig, ito ay nagsalita. Sana po, inay, lagi tayong ganito kasaya. Huminto ito sandali. Tila pinapakiramdaman ng bigat ng bawat salita. Hanggang sa huli, isang hindi maipaliwanag na kilabot ang gumapang sa batok ni Luz Viminda. Ang mga salitang iyon, bagamat parang puno ng pagmamahal, ay may kakaibang bigat. Isang pahiwatig na hindi niya maintindihan. Ngunit bago pa siya makasagot, nakabalik na si Angelo at inakay na siya patungo sa kanyang silid. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi mapakali si Luz Viminda. Ang mga salita ni Mahalya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pinilit niyang iwaksi ito. Marahil ay pagod lang siya. Maya-maya, narinig niya ang mahihinang boses mula sa kabilang silid. Ang kwarto ni na Angelo at Mahalya. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit sapat na ang lakas para marinig niya ang ilang salita. At pagkatapos, narinig niya ang boses ni Mahalya, malinaw na malinaw, puno ng artipisyal na saya at pangingilid ng luha. Buntis ako, mahal. Magkakaanak na tayo. Narinig ni Luz Viminda ang malakas na sigaw ng tuwa mula kay Angelo. Sinundan ng mga tunog ng halik at yakap. Ito na dapat ang pinakamasayang balita na maririnig niya. Ang katuparan ng kanyang huling mga panalangin, ang magkaroon ng apo. Ngunit habang nakikinig siya sa pagbubunyi sa kabilang kwarto, hindi galak ang kanyang naramdaman, kundi isang matinding kaba. Isang panginginig na nagsimula sa kanyang batok at gumapang sa buo niyang katawan. Sa halip na magdiwang, naramdaman niyang tila isang malamig na kamay ang humaplos sa kanyang puso. Nagbabadya ng isang kinabukasang hindi niya kailanman inasahan. Ang matamis na balita ay tila may kasamang lason at hindi pa niya alam kung bakit. Para kay Angelo, ang balitang magkakaroon na sila ng anak ni Mahalya ay musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng maraming araw, para siyang lumulutang sa alapaap. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya ng may ngiti at ang bawat gabi ay ipinagpapasalamat niya sa biyayang ipinagkaloob sa kanila. Ang pangarap niyang magkaroon ng sariling pamilya na buuin sa loob ng bahay kung saan siya lumaki ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Ang pagmamahal niya sa kanyang ina, si Inay Luz, ay walang kapantay. Ngunit ang pagmamahal niya para sa magiging anak nila ni Mahalya ay isang bagong damdamin, isang mabangis at maprotektang pag-ibig na handang gawin ang lahat para sa kaligtasan nito. At ang damdaming ito ang siyang naging perpektong susi para buksan ni Mahalya ang pinto patungo sa pinakamatinding kahinaan ni Angelo. Ang lahat ay nagsimula sa maliliit na bagay. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda sa kusina, aksidenteng nahulog ni Inay Luz ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Ang matinis na kalansing ng metal sa baldosa ay sinundan ng isang nakakabinanging tili mula kay Mahalya, na nooy nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Inay, mag-iingat po kayo. Sigaw ni Mahalya, ang muka ay nagpapahayag ng labis na pagkatakot. Napahawak pa ito sa kanyang tiyan na para bang may masamang nangyari. Naku, pasensya ka na anak. Nahihiyang sabi ni Inay Luz habang pinupulot ang kutsilyo. Nadulas lang sa kamay ko. Si Angelo, nakararating lang mula sa trabaho, ay naabutan ng eksena. Anong nangyayari dito? Mabilis na lumapit si Mahalya kay Angelo. Ang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Angelo, si Inay kasi, muntik nang matalsikan ng paa ko ng kutsilyo. Tiningnan ni Angelo ang kanyang ina, na ngayon ay nakatayo na lamang sa gilid, bakas ang pagkahiya at pagkalito sa mukha. Nay, dahan-dahan lang po kasi. Paano kung natamaan si Mahalya? Aksidente lang anak.
Mahinang sagot ni Inay Luz. Ngunit ang buto ng pag-aalala ay naitanim na. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, ginamit ni Mahalia ang insidente upang diligigin ang butong iyon. Umiiyak siyang sumubsob sa dibdib ni Angelo. Natatakot ako, mahal. Anya sa gitna ng mga hikbi. Paano kung hindi lang kutsilyo ang mabitawan niya sa susunod? Paano kung habang nagluluto siya, makalimutan niyang patayin ang kalan? Paano ang baby natin, Angelo? Natatakot akong maiwan dito sa bahay na kasama siya. Niyakap ni Angelo ang asawa. Sinubukang pakalmahin ito. Ngunit ang laso ng mga salita ni Mahalia ay nagsimula nang kumalat sa kanyang sistema. Nagsimula siyang maging mapagmatyag. Ang dating mga simpleng pagkakamali ng kanyang ina, ang paglimot kung saan nailagay ang salamin, ang pag-uulit ng kwento, ay naging mga senyales na ng pagiging makakalimutin at delikado sa kanyang paningin. Ang pagmamahal ay napalitan ng pag-aalala at ang pag-aalala ay unti-unting naging inis. Isang araw, dumalaw ang kanilang kapitbahay na si Aling Diwa. Naabutan nitong mag-isang nakaupo si Inay Luz sa beranda. Malayo ang tingin. Luz, kumusta ka na? Bati ni Aling Diwa. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo dyan? May problema ba? Bago pa man makasagot si Inay Luz, biglang lumabas si Mahalia mula sa loob ng bahay. May dalang isang basong tubig. Nako, Aling Diwa, pagpasensyahan niyo na po si Inay. Medyo nagiging makakalimutin na po kasi nitong mga nakaraang araw. Hayaan niyo na po siyang magpahinga. Magalang ang kanyang ngiti, ngunit ang mga mata nito ay tila nagbabantay. Sinisigurong walang ibang masasabi ang kanyang biyenan. Mabilis niyang inakay si Inay Luz, papasok sa bahay. Naiiwan si Aling Diwa na may pagtataka sa mukha. May kakaiba siyang naramdaman, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang pagmamanipula ay umabot sa sukdulan makalipas ang ilang araw. Umuwi si Angelo isang gabi na pagod mula sa trabaho. Pagbukas niya ng pinto, ang sumalubong sa kanya ay isang nakakakilabot na katahimikan. Tinawag niya ang pangalan ng asawa, ngunit walang sumasagot. Naglakad siya patungo sa hagdanan at doon natigilan siya sa kanyang nakita. Isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa itaas, sinundan ng isang mahinang daing ng sakit. Dali-dali siyang umakyat. Sa paanan ng hagdan, nakita niya si Mahalia nakahandusay sa sahig, mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang mukha nito ay namimilipit sa sakit. At sa tuktok ng hagdan, nakatayo ang kanyang ina, si Inay Luz. Hawak ang isang maliit na basahan. Ang mukha ay puno ng pagkatakot at hindi makapaniwala. Mahalia! Sigaw ni Angelo at mabilis na dinaluhan ng asawa. Anong nangyari? Nadulas. Nadulas ako. Mahal. Humihikbing sagot ni Mahalia, sabay turo sa basahan na hawak ni Inay Luz. Naiwan ni Inay sa hagdan. Hindi na nagtanong pa si Angelo. Ang nakita niya ay sapat na. Ang takot na mawala ang kanyang magiging anak ay bumulag sa kanyang isipan. Tumingala siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya. Nay, ano ang ginawa niyo? Sigaw niya. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Gusto niyo bang mapahamak ang asawa ko? Gusto niyo bang mamatay ang magiging apo niyo? Nabitawan ni Inay Luz ang basahan. Ang mga salita ng kanyang anak ay tumusok sa kanyang puso na parang punyal. Gusto niyang magpaliwanag na hindi niya sinasadya, na hindi niya alam kung paano napunta doon ang basahan, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Habang buhat ni Angelo si Mahalia na patuloy sa pag-iyak, isang malamig at mapagwaging mamangiti ang sumilay sa mga labi ng manugang, isang ngiting hindi nakita ni Angelo, ngunit siyang nagpatunay sa lahat ng takot ni Inay Luz. Ito na yon, ang unang halik ng demonyo, at ang kanyang sariling anak ang siyang naging alagad nito. Ang insidente sa hagdanan ang naging huling patak
na nagpaapaw sa baso ng takot ni Angelo. Dinala nila si Mahalia sa doktor at sa kabutihang palad, sinabing ligtas ang bata. Ngunit may kasamang babala ang doktor. Iwasan ang anumang stress. Ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ang pinakaselan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Angelo na parang isang bakal na ipinako. Stress, panganib, ang kanyang ina. Para sa kanya, iisa na lamang ang kahulugan ng mga salitang yon. Ilang araw siyang hindi mapakali. Sa gabi, binabangungot siya. Sa umaga, ang bawat kilos ng kanyang ina ay kanyang binabantayan. Ang dating tahanang puno ng init ay nabalot na ng isang malamig na tensyon. Si Mahalia, sa kabilang banda, ay naging anino na lamang sa bahay, palaging mukhang pagod at takot. Isang perpektong pagganap na lalong nagpapatibay sa bigat ng konsensya ni Angelo. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon. Isang desisyon na dudurog sa puso niya. Ngunit sa kanyang isip, ito ang tanging paraan para protektahan ang pamilyang kanyang binubuo. Isang hapon, habang nag-iisa si Inay Luz sa kanyang silid at nagtutupi ng mga damit, pumasok si Angelo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa ina. Naramdaman agad ni Luz Biminda ang bigat sa hangin. "Anak, may problema ba?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Angelo. Lumuhod siya sa harap ng ina at hinawakan ang mga kamay nito. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ngayon ay tila marupok na sa kanyang pagkakahawak. "Nay." Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. "Mahal na mahal ko po kayo. Alam niyo po yan." Tumango si Luz Biminda. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Alam ko, anak. Ano ba yon? Pinapahirapan mo ang puso ko. Para po sa kaligtasan ng lahat, Nay. Para po sa kaligtasan niyo. At para sa kaligtasan ng magiging apo niyo, na pag-isipan po namin ni Mahalia." Hindi niya matuloy. Ang mga salita ay tila mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Tumingin si Luz Biminda sa mga mata ng kanyang anak at doon nakita niya ang isang estranghero. Ang kanyang Angelo, ang kanyang mabait at mapagmahal na anak ay nawawala na. "Angelo, anong ibig mong sabihin?" "Simula po ngayon, Inay," sabi ni Angelo, "sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob. Dito na lang po muna kayo sa kwarto nyo para po maiwasan ang anumang aksidente. Hahatiran na lang po namin kayo ng pagkain at lahat ng kailangan nyo dito." Pak! Para siyang sinampal. Ang bawat salita ay isang dagok na halos magpabagsak sa kanya. "Ano? Iikukulong mo ako? Sa sarili kong kwarto? Sa sarili kong pamamahay?" Hindi siya makapaniwala. "Nay, hindi po sa ganon. Para po ito sa kapakanan nyo." "Hindi!" Sigaw ni Inay Luz. Ang mga luha ay nagsimula. Nang mamuo sa kanyang mga mata, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng anak. "Angelo, nakikiusap ako sa'yo. Matino pa ako. Hindi ko sasaktan ang apo ko. Hindi ko sasaktan ang asawa mo. Maniwala ka sa akin, anak." Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ito na ang huling pagkakataon niyang ipaglaban ang kanyang sarili, ang kanyang dignidad. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumitaw si Mahalia sa may pintuan. Tahimik lamang siyang nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay larawan ng malumanay na pag-aalala. Lumapit siya sa likuran ni Angelo at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Hindi siya nagsalita. Hindi na niya kailangan. Ang kanyang presensya at ang kanyang paghawak ay sapat na. Isang paalala, isang utos. Ang paghawak na yon ang siyang nagpabago sa lahat. Naramdaman ni Angelo ang responsibilidad niya sa kanyang balikat.
Ang pag-iyak ng kanyang ina ay naging ingay na lamang. Ang pagmamakaawa nito ay naging isang panganib. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Bumitaw siya sa pagkakahawak ng kanyang ina at dahan-dahang tumayo. "Patawarin niyo po ako." "Nay," sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. "Pero buo na po ang desisyon ko. Para po ito sa pamilya natin." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Sumunod si Mahalia, ngunit bago sila tuluyang lumabas, lumingon ito kay Inay Luz. Walang nangiti, wala nang salita, tanging isang tingin ng tagumpay. "Angelo, huwag, anak, huwag mong gawin to sa akin," sigaw ni Luz Viminda. Sinubukan niyang tumakbo para sundan sila, ngunit huli na ang lahat. Isinara na ni Angelo ang pinto. At pagkatapos, narinig niya ang tunog na wawasak sa kanyang mundo. Ang tunog ng susi na pumapasok sa seradura. Ang dahan-dahang pagpihit nito. Click! Ang tunog ay hindi malakas, ngunit para kay Inay Luz, ito ay kasing lakas ng isang kulog na bumasag sa kanyang puso. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nanginginig. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, ngunit wala na. Nakakandado na. Sinimulan niyang kalampagin ang pinto. "Angelo, buksan mo to. Anak, maawa ka sa nanay mo. Angelo!" Sa labas ng pinto, nakasandal si Angelo. Ang noo ay nakadikit sa malamig na kahoy. Ang bawat kalampag, ang bawat sigaw ng kanyang ina, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nararamdaman niya ang sakit, ngunit nilalabanan niya ito. Naramdaman niya ang mga braso ni Mahalia na yumakap sa kanya mula sa likuran. Isinandal nito ang ulo sa kanyang likod. "Ginawa mo ang tama, mahal ko." Bulong nito. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. "Para ito sa pamilya natin." At sa loob ng silid, huminto na sa pagkalampag si Inay Luz. Nakasubsob na lamang siya sa pinto. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang okwa sa pinto ay naging okwa na rin sa kanyang puso. Ikinandado siya sa isang kalbaryong hindi niya inaasahan, sa kamay ng sarili niyang anak. Ang unang araw ay parang isang walang katapusang gabi. Para kay Luz Viminda, ang 4 na sulok ng kanyang silid ay naging isang malamig na kulungan. Ang bintanang dati ay nagbibigay sa kanya ng tanawin ng hardin ay isa na ngayong paalala ng kalayaang ipinagkait sa kanya. Ang mga tunog mula sa labas, ang tawanan ng mga bata, ang tahol ng aso, ang pag-uusap ng mga kapitbahay ay tila nagmumula sa ibang mundo. Isang mundong hindi na niya bahagi. Sa unang pagkakataon, ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ang gumising sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Mahalia. Hindi na ang anghel na manugang na kilala niya. Wala na ang matamis ng ngiti. Ang kanyang mukha ay blangko, malamig na parang yelo. May dala siyang isang plato ng kanin at isang piraso ng tuyong isda. Hindi niya ito iniabot. Sa halip, marahan niyang inilapag ito sa sahig, malapit sa paanan ng kama. "Kainin niyo yan," utos niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tiningnan ni Luz Viminda ang pagkain sa sahig, pagkatapos ay sa kanyang manugang. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. "Hayop ka! Bakit mo ako ginaganito? Anong kasalanan ko sa'yo?" Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa labi ni Mahalia. "Ang kasalanan niyo, inay, buhay pa kayo. At sagabal kayo sa mga pangarap namin ng anak niyo." Tumalikod na ito at muling nilock ang pinto. Iniiwan si Luz Viminda sa katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi niya ginalaw ang pagkain. Nagmatigas siya. Hindi siya aso para kumain sa sahig. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang galit ay napalitan ng kumakalam na sikmura. Ang kanyang katawan, na mahina na dahil sa katandaan,
ay nagsimulang manghina. Sa huli, sa ilalim ng dilim, gumapang siya at nanginginig na sinubo ang malamig na kanin gamit ang kanyang mga kamay. Bawat butil ay may kasamang luha ng pagkadurog. Nasaan ka, Angelo? Alam mo ba ito, anak? Hindi. Hindi papayag ang anak ko na ganituhin ako. Hindi niya alam. Tiyak na hindi niya alam. Iyon ang tanging panalangin na pinanghahawakan niya. Ang pag-asang ang Angelo na pinalaki niya ay hindi pa tuluyang nawawala. Na ito ay isang masamang panaginip lamang na gawa-gawa ni Mahalia. Ngunit ang mga sumunod na araw ay lalong nagpahirap sa kanya. Ang pagkain ay palaging tira-tira. Kung minsan ay panis pa. Ang tubig ay laging bitin. Nagmakaawa siya. Sumigaw. Kinalampag ang pinto. Hanggang sa magsugat ang kanyang mga kamao. Ngunit tanging ang malamig na katahimikan ng kanyang sagot. Isang hapon, pumasok si Mahalia na may kakaibang kinang sa mga mata. May dala itong isang mahabang piraso ng tela. Ano yan? Kinakabahang tanong ni Luz Viminda. Umatras siya hanggang sa mapasandal sa pader. Masyado ka nang magulo, inay, sabi ni Mahalia sa isang mapanganib na kalmadong boses. Lagi mong kinakalampag ang pinto. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Baka saktan mo pa ang sarili mo. Huwag kang lalapit sa akin. Ngunit wala siyang nagawa. Mas malakas si Mahalia. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay at pilit na itinali sa headboard ng kama. Nagpumigla si Luz Viminda. Ginamit ang lahat ng natitirang lakas, ngunit para lamang siyang isang ibon na sinusubukang kumawala sa hawla ng isang agila. Para hindi ka na malikot, sabi ni Mahalia habang hinihigpitan ng buhol. Para sa kapakanan mo rin ito. Ang pang-aasar sa kanyang boses ay hindi maitatago. Nang iwan siyang mag-isa, nakatali at walang magawa, doon unang gumapang ang tunay na takot sa kanyang puso. Ito na ang simula ng kanyang impyerno. Hindi na ito simpleng pagkakakulong. Isa na itong pagpapahirap. At habang nakatitig siya sa kisame sa mga aninong nililikha ng papalubog na araw, iisang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit, Angelo? Bakit? Nakatulugan niya ang pagod at sakit. Nagising na lamang siya sa isang mahinang katok sa kanyang pinto. Hindi ito ang malakas na pagbukas ni Mahalia. Iba ito. Mahina at may pag-aalinlangan. At pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na nagpagguho sa lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Lola, iyon ay ang kanyang apo, si Sinag. Lola, nandyan po ba kayo? Tanong muli ng maliit na boses. Lola, bakit ayaw ka na pong palabasin ni Mommy? Ang inosenteng tanong ay tumagos sa kanyang dibdib na parang isang kumikinang na patalim. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sumigaw na tulungan siya. Gusto niyang sabihin na ang nanay nito ay isang demonyo. Ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang mga luhang nagsimulang bumuhos mula sa kanyang mga mata, dumadaloy sa kanyang mga pisngi, bumabasa sa unan. Paano niya sasabihin sa isang anghel na nakakulong siya sa impyerno? Nakatali. Walang magawa. At sa labas ng pinto, naghihintay ang kanyang nag-iisang pag-asa na hindi man lang niya kayang sagutin. Para kay Angelo, ang katahimikan ng gabi ang kanyang pinakamatinding kalaban. Kapag tulog na si Mahalia at ang maliit na si Sinag, ang bahay na pula ay nagiging isang entablado para sa kanyang mga demonyo. Ang bawat sulok ay may aninong nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalanan. Gabi-gabi, nauupo siya sa dilim ng kanilang sala. May hawak na isang baso ng alak. Sa kanyang harapan, ang nakasaradong pinto ng silid ng kanyang ina. Ang pinto ay tila isang lapida, isang palatandaan ng isang bagay na kanyang pinatay. Ang tiwala, ang pagmamahal, ang dignidad ng babaeng nagbigay buhay sa kanya. Kung minsan, kapag ang hangin ay tama ang ihip,
Tila naririnig niya ang mahihinang hikbi mula sa loob. O baka naman guni-guni lang niya yon. Isang parusa mula sa kanyang sariling konsensya. Iniinom niya ang alak. Umaasang papatay nito ang mga bulong sa kanyang isipan. Ngunit lalo lamang nitong pinapalakas ang mga ito. Para ito sa pamilya ko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Para sa kaligtasan ni Mahalia at ng aming anak. Pansamantala lang ito. Ngunit kahit gaano pa karaming beses niyang ulitin, ang mga salita ay walang bigat. Mga kasinungalingang hindi kayang pagtakpan ang katotohanan ng kanyang karuwagan. Isang gabi, habang abala siya sa kanyang pag-iisip, naramdaman niya ang marahang haplos sa kanyang balikat. Si Mahalia, nakasuot ng manipis na bestida, ay nakatayo sa kanyang likuran. "Hindi ka na naman makatulog, mahal?" Malambing nitong tanong. Kinuha nito ang baso mula sa kanyang kamay at inilapag sa mesa. "Huwag mo nang masyadong isipin si inay. Ligtas siya sa loob. Mas ligtas tayo dito sa labas." Umupo ito sa kanyang kandungan. Ang mga braso ay ipinulupot sa kanyang leeg. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila isang gayuma na nagpapamanhid sa kanyang nag-aalab na konsensya. "Alam kong nahihirapan ka," bulong nito sa kanyang tainga. "Pero isipin mo ang kinabukasan natin. Ang kinabukasan ng baby natin. Malapit na siyang dumating, Angelo. Kakailanganin niya ng maayos na tirahan. Isang lugar na ligtas. Itong bahay, luma na. Marami nang dapat ayusin." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Angelo. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya kung saan ito patungo. "Ibebenta natin," diretsahang sabi ni Mahalia. Ngunit ang kanyang boses ay nananatiling malambing. "Ibebenta natin itong bahay at lupa. Malaki ang halaga nito. Makakabili tayo ng bago at modernong bahay sa isang subdivision. Isang bahay na para talaga sa atin, para sa pamilya natin." Ang salitang pamilya ay muling tumusok sa kanyang dibdib. Ngunit ang pamilyang tinutukoy ni Mahalia ay iba sa pamilyang kinalakihan niya. Sa pamilyang yon, walang lugar para sa kanyang ina. Pero, paano si inay? Ito ang bahay niya. Dito siya lumaki. "Hindi na niya kailangan ng ganito kalaking bahay, mahal," sagot ni Mahalia. Hinahaplos ang kanyang pisngi. "Kapag naibenta na natin ito, makakahanap tayo ng isang maliit na apartment para sa kanya. O di kaya'y isang home for the aged kung saan mas maalagaan siya. Mas magiging komportable siya doon." Ang bawat salita ni Mahalia ay tila makatwiran, balot sa lohika ng pag-aalala. Ngunit para kay Angelo, ang mga salitang iyon ay tunog ng pagtataksil. Nang gabing iyon, sa wakas, ay dinalaw siya ng antok. Ngunit ang pagtulog ay hindi naging kanlungan, kundi isang mas malalim na bersyon ng kanyang impyerno. Sa kanyang panaginip, nasa loob siya ng isang madilim na selda. Sa kabilang rehas, nakita niya ang kanyang ina, payat na payat. Ang mga mata ay lubog sa lungkot. Inilahad nito ang kanyang mga kamay. "Anak, tulungan mo ako." Pakiusap nito. Ang boses ay mahinang-mahina. "Bakit mo ako pinabayaan?" Sinubukan niyang abutin ang mga kamay nito. Ngunit sa bawat pagsubok niya, lalong lumalayo ang rehas. "Nay, patawarin niyo ako." Sigaw niya, ngunit walang boses na lumalabas. Nagising si Angelo na humihingal. Ang dibdib ay kumakabog ng mabilis at ang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Tumingin siya sa kanyang tabi. Mahimbing na natutulog si Mahalia, isang anghel, sa kanyang pagkakahiga. Ngunit ang panaginip ay masyadong totoo, masyadong masakit. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa isang iglap, ang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na itama ang kanyang pagkakamali. Kinapa niya sa kanyang bulsa ang susi ng silid ng ina. Ang susi na palagi niyang dala-dala.
Isang palatandaan na kahit papaano, may kontrol pa siya. Naglakad siya palabas ng kanilang silid. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa tapat ng pinto. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Itinaas niya ang nanginginig na kamay at ipinasok ang susi sa seradura. Ang malamig na metal ay nagdulot ng kuryente sa kanyang mga daliri. Isang pihit na lang at matatapos na ito. Ngunit bago pa man niya ito maikot, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Angelo. Napahinto siya. Nanigas na parang isang estatwa. Dahan-dahan siyang lumingon, nakatayo sa dulo ng pasilyo si Mahalia. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Hindi ito galit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Anong ginagawa mo? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Iyan ba ang mas mahalaga sa'yo kaysa sa kaligtasan ng anak mo? Bumagsak ang mga balikat ni Angelo. Ang kaunting tapang na kanyang naipon ay biglang naglaho na parang bula. Para siyang isang batang nahuli sa akto ng pagsuway. Dahan-dahan niyang binunot ang susi mula sa seradura at walang salitang sumunod pabalik sa kanilang silid. Nang makapasok sila, hindi siya pinagalitan ni Mahalia. Sa halip, binuksan nito ang isang drawer at may kinuha mula roon, isang brown na folder. Inilapag niya ito sa kama. Dahil hindi ka makapagdesisyon para sa pamilya natin, ako na ang gumawa ng paraan, sabi niya. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento at isang ballpen, isang deed of absolute sale. Pirmahan mo na mahal. Utos niya. Ang boses ay hindi na nagtatanong, kundi nag-uutos. Ito ang preba ng pagmamahal mo sa anak natin. Tinitigan ni Angelo ang papel kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang ina at ang espasyo sa ilalim para sa kanyang pirma. Ang pirma na tuluyang mag-aalis ng lahat sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Ang mga araw ay naging linggo. Para kay Luz Viminda, ang oras ay nawalan na ng kahulugan. Ang tanging palatandaan na lamang ng paglipas nito ay ang pagpapalit ng liwanag at dilim sa maliit na siwang ng kanyang bintana at ang regular na pagdating ni Mahalia na tila isang demonyong bantay sa kanyang personal na impyerno. Ang kanyang katawan ay nanghina. Ang kanyang isip ay nagsimulang sumuko sa kawalan ng pag-asa. Ang imahe ng kanyang anak na si Angelo ay unti-unti nang lumalabo. Napapalitan ng mukha ng isang estrangherong nagkandado sa kanya at sa kanyang mga alaala. Isang umaga, pumasok si Mahalia na mas madilim pa kaysa karaniwan ng anyo. Ang amoy ng piniritong isda mula sa labas ay lalong nagpatindi sa gutom na gumuguhit sa sikmura ni Luz Viminda. Ngunit hindi pagkain ang dala ng kanyang manugang kundi galit. Anong kalat ito? Sigaw ni Mahalia. Itinuturo ang bahagyang basa sa kumot ni Luz Viminda. Dahil sa kanyang panghihina, hindi na niya napigilang makaihi ng bahagya sa kanyang pagkakatulog. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na sampal sa pisngi ni Luz Viminda. Mas masakit pa kaysa sa gutom. Baboy, pabigat ka talaga sa buhay namin. Patuloy na sigaw ni Mahalia. Marahas nitong hinila ang maruming kumot mula sa kama. Sa kanyang pagmamadali at galit, hindi niya napansin ang paggalaw sa bulsa ng kanyang suot na coat. Masyado siyang abala sa pagdura ng mga masasakit na salita. Hindi ka na lang mamatay para matapos na tong paghihirap namin. Habang marahas siyang yumuko para damputin ang kumot mula sa sahig, isang maliit na kahon ang dumulas mula sa kanyang bulsa. Gumawa ito ng isang mahinang kaluskos sa sahig na semento at gumulong sa ilalim ng kama sa labas ng paningin ni Mahalia. Hindi ito napansin ng manugang. Itinapon nito ang maruming kumot sa isang sulok. Mamaya, lilinisan ko yan kapag hindi na ako nandidiri sa'yo.
sabi nito bago muling lumabas at ikandado ang pinto. Iniiwan si Luz Viminda sa gitna ng kahihiyan at pang-aapi. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Sa gitna ng kanyang paghihirap, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin, ang tunog ng gumulong na kahon. Nasaan na ang galit ni Mahalya? Ano ang mas mahalaga kaysa sa kanyang paghihirap? Nang matiyak niyang wala na ang manugang, nagsimula siyang kumilos. Ang sakit sa kanyang mga pulsuhan, ang panghihina ng kanyang katawan, lahat ay pansamantala niyang isinantabi. May isang puwersang nag-uudyok sa kanya, isang kuryosidad na mas malakas kaysa sa kanyang pagod. Ginamit niya ang kanyang mga ngipin para luwagan ang buhol sa isang kamay. Ang magaspang na tela ay sumugat sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda. Pagkatapos ng ilang minutong tila walang katapusan, sa wakas, napakawalan niya ang isang kamay. Nanginginig. Halos gumapang siya sa sahig at sinilip ang ilalim ng kama. Doon, sa gitna ng alikabok at dilim, ay ang isang pamilyar na kahon. Ginamit niya ang kanyang malayang kamay upang abutin ito. Hinila niya ito palabas. At doon, sa marungis na sahig ng kanyang kulungan, nakita niya ito. Isang kahon ng sanitary napkins, bukas na. At nang kanyang buksan, nakita niya ang laman. Ilan pang bago at isa na gamit na. Sa unang segundo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi niya maintindihan. Bakit? At pagkatapos, na parang isang kidlat na tumama sa kanyang isipan, ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pagkahulog sa hagdan, ang pagiging selan ng pagbubuntis, ang takot ni Angelo para sa kanyang anak, ang lahat ng dahilan sa kanyang pagkakakulong, ang lahat ng kanyang pagdurusa, lahat ay isang kasinungalingan. Hindi buntis si Mahalya. Kailanman ay hindi ito nagdalang tao. Ang pagkaunawang yon ay hindi nagdulot ng luha. Hindi ito nagdulot ng awa sa sarili. Ito ay nagdulot ng isang bagay na mas dalisay, mas primal. Isang galit na sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang galit na ito ay tila isang apoy na biglang bumuhay sa kanyang nanlalamig ng katawan. Ang gutom, ang sakit, ang panghihina, lahat ay naglaho, napalitan ng isang nag-aalab na enerhiya. Ikinulong siya, ginutom, tinrato na parang hayop, at ang kanyang anak, nilinlang ang kanyang sariling anak. Ninakaw mula sa kanya, lahat para sa isang kasinungalingang nabubulok. Hindi na siya ang Luz Viminda na biktima. Ang babaeng nakaluhod ngayon sa sahig ay hindi na ang babaeng handang mamatay sa lungkot. Itinali niyang muli ang kanyang kamay, tinitiis ang sakit, tinitiyak na walang makakahalata. Ngunit sa kanyang isipan, malaya na siya. Hindi na siya bilanggo ng kalungkutan, kundi isang sundalo na may misyon. Tumingin siya sa kanyang mga daliring nagasgas at bahagyang nagsugat dahil sa pagpupumiglas niya sa lubid. May bahid ng dugo. Sa kanyang isipan, isang ideya ang nagsimulang mabuo. Isang desperado at mapanganib na plano. Kung ang kasinungalingan ang nagkulong sa kanya, ang katotohanan, kahit pa isulat niya ito gamit ang sarili niyang dugo, ang siyang magpapalaya sa kanya. Ang galit ay isang gamot. Sa mga nagdaang linggo, ang lason ng kawalan ng pag-asa, ang unti-unting pumapatay sa espiritu ni Luz Viminda. Ngunit ang katotohanan ng kanyang natuklasan ay naging isang mabisa, bagamat mapait na lunas. Binigyan siya nito ng layunin, hindi na siya iiyak sa dilim. Gagawa siya ng paraan. Ang kanyang kulungan ay siya ring naging kanyang talyer. Ang kanyang kahinaan ang naging kanyang sandata. Naghintay siya ng gabi, ang oras kung kailan ang buong barangay Pag-asa ay nahihimbing at ang tanging gising sa bahay na pula ay ang mga halimaw at ang kanilang biktima. Nang gabing iyon,
Sa ilalim ng sinag ng buwan na sumisilip sa siwang ng bintana, sinimulan niya ang kanyang plano. Maingat niyang pinakawalan ang isang kamay, isang gawain na nagiging mas madali na sa bawat pagsubok. Mula sa laylayan ng kanyang lumang duster, may dinukot siyang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang maliit at kinakalawang na alfiler na ginagamit niya dati sa kanyang buhok. Ito ang magiging kanyang panulat. Ang kanyang papel ay isang piraso ng tela na pinitas niya mula sa panloob na bahagi ng kanyang damit. Isang puting retaso, kasing linis ng kanyang konsensya, naghihintay na mabahiran ng katotohanan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang tinta. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kaliwang kamay. Sa dulo ng kanyang hintuturo, itinutok niya ang matalim na dulo ng alfiler. Pumikit siya ng mariin at mabilis itong itinusok. Isang matalim na kirot ang kanyang naramdaman. Sinundan ng mainit na pakiramdam. Isang maliit at pulang butil ng dugo ang dahan-dahang lumabas sa kanyang balat. Ito ang kanyang tinta, ang kanyang buhay, ang kanyang sakripisyo para sa katotohanan. Dahan-dahan niyang isinawsaw ang dulo ng alfiler sa butil ng dugo na namuo sa kanyang daliri. Ang bawat guhit sa puting tela ay maingat at may diin. Ang unang salita, tulong. Bawat letra ay isang pakikibaka. Ang dugo ay mabilis na namumuo sa tela at sa kanyang daliri. Kailangan niyang muling tusukin ang sarili, minsan sa parehong daliri, minsan sa katabi nito, para lamang makabuo ng isang salita. Ang kirot ay totoo, ngunit ito ay nagiging manhid na kumpara sa sakit ng pagtataksil na kanyang nararamdaman. Tulong. Ako si Luz Viminda. Ang mga salita ay nanginginig, hindi perpekto, ngunit malinaw. Ito ang kanyang testamento, ang kanyang huling pag-asa. Bigla, isang kaluskos mula sa labas ng pinto ang nagpatigil sa kanya. Nanigas siya. Ang kanyang puso ay halos tumalon mula sa kanyang dibdib. Mabilis niyang itinago ang tela at ang alfiler sa ilalim ng manipis na unan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang paghinga. Nagkukunwaring mahimbing na natutulog. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ramdam niya ang presensya ni Mahalya sa loob ng silid. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya sa dilim. 1 minuto, 2 minuto. Ang bawat segundo ay tila 1 oras. Pagkatapos, narinig niya ang muling pagsara ng pinto at ang tunog ng seradura. Naghintay pa siya ng ilang sandali bago muling dumilat. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya nahuli. Ang insidenteng iyon ay nagturo sa kanya na maging mas maingat. Ang kanyang gawain ay naging isang ritual na isinasagawa sa pinakamalalim na oras ng gabi. Gabi-gabi, sa tuwing ang bahay ay bumabalot na sa katahimikan, iyon ang nagiging oras ng kanyang paglaban. Gabi-gabi, dinudugtungan niya ang kanyang liham, salita sa bawat salita, gamit ang sarili niyang buhay bilang tinta. Pinapahirapan ako ni Mahalya, ikunulong niya ako dito. At pagkatapos, ang pinakamahalagang bahagi ng katotohanan, hindi siya buntis, kasinungalingan lahat. Ang bawat letra ng salitang kasinungalingan ay isinulat niya ng may diin na parabang ang galit niya ay kayang sunugin ang tela. Matapos ang ilang gabi ng pagtitiis at sakripisyo, natapos din ang liham. Isang maikling mensahe, ngunit naglalaman ng bigat ng kanyang buong pagdurusa. Tulong. Ako si Luz Viminda. Nakakulong ako sa aking kwarto. Pinapahirapan ako ni Mahalya. Hindi siya buntis, kasinungalingan lahat. Para sa anak kong si Angelo, patawarin mo ako. Pakiusap, iligtas niyo ako. Tinitigan niya ang kanyang gawa. Ang mga salitang isinulat sa dugo ay tila may sariling tibok. Isang desperadong sigaw sa gitna ng katahimikan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na hibla ng pag-asa ang sumibol
sa kanyang puso. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na sinundan ng isang mas malaking problema. Ngayong tapos na ang liham, isang mas mabigat na tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano niya ito mailalabas? Ang pinto ay laging nakakandado. Ang bintana, bagamat may maliit na siwang, ay may rehas na bakal. Paano makakalabas ang isang pirasong tela mula sa isang selyadong libingan? Napasandal siya sa pader. Ang katawan ay nanghihina na hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil na rin sa dugong nawala sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang kulungan, ang kanyang magiging ataul. Napapikit siya at isang luha ng frustrasyon ang tumulo mula sa kanyang mga mata. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig mula sa labas ng bintana. Ang mahinang tunog ng isang maliit na bulangguma na tumatalbog sa lupa, sinundan ng boses ng isang bata na kumakanta ng sintonado. Si Sinag. Dahan-dahan, ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para gumapang patungo sa bintana. Sumilip siya sa maliit na siwang. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nag-iisa siyang naglalaro. Ang kanyang apo, ang kanyang inosenteng apo. Isang bagong plano, mas mapanganib at mas desperado kaysa sa nauna, ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Sa labas ng mga pader ng bahay na pula, ang buhay sa Barangay Pag-asa ay nagpapatuloy sa kanyang normal na takbo. Ngunit para kay Aling Diwa, ang kapitbahay na may matalas na pakiramdam, may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na unti-unting gumugulo sa kanyang isipan. Linggo na ang nakalipas simula nang huli niyang makita si Luz Viminda. Dati, halos araw-araw ay nasisilayan niya ito sa beranda, nagdidilig ng halaman o simpleng nagpapahangin. Ngayon, ang beranda ay laging walang tao. Ang mga halaman ay nagsisimula ng matuyo. Ang buong bahay ay tila nababalot sa isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang hindi mapanatag. Isang hapon, habang nagwawalis sa kanyang bakuran, sinubukan niyang muling usisain si Mahalya na nooy nagdidilig ng halaman sa harapan. "Mahalya, iha," tawag niya. "Kumusta na pala si Luz? Matagal-tagal ko na siyang hindi nakikita. May sakit ba siya?" Lumingon si Mahalya. Isang matamis na ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Ay naku, Aling Diwa. Mabuti naman po siya. Medyo masungit lang po ang panahon, kaya pinagpapahinga ko na lang po muna siya sa loob. Alam niyo na po, matanda na. Madaling kapitan ng sakit." Ang sagot ay tila makatwiran. Ngunit para kay Aling Diwa, ito ay masyadong ensayado. Masyadong perpekto. "Ganun ba? Pakikumusta mo na lang ako sa kanya, ha? Sabihin mo, miss na miss ko na ang aming kwentuhan. Makakarating po." Magalang na sagot ni Mahalya bago ito mabilis na pumasok sa loob, tila iniiwasan ang anumang karagdagang tanong. Tinitigan ni Aling Diwa ang nakasaradong pinto. Ang kanyang hinala ay lalong tumitindi. Pinagpapahinga o ikinukulong? Tanong ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. Iwinaksi niya ito. Sino ba naman siya para manghusga? Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na sumilip paminsan-minsan sa bintana ng silid ni Luz Viminda. Umaasang masilayan man lang ang anino nito. Ngunit wala. Palaging wala. Samantala, sa loob ng bahay, isa pang inosenteng kaluluwa ang nakakaramdam ng pagbabago. Si Sinag, sa kanyang murang edad na 6 na taon, ay alam na may mali. Hindi niya ito maintindihan ng lubusan, ngunit nararamdaman niya ito sa hangin, sa mga titig ng kanyang ina, at sa malungkot na mga mata ng kanyang ama. Ang kanyang Lola Luz, ang laging nagbabasa sa kanya ng kwento at nagbibigay sa kanya ng candy, ay bigla na lang naglaho. Sabi ng kanyang mommy, may sakit daw si Lola at kailangang magpahinga. Ngunit bakit nakalak ang pinto? Bakit hindi niya ito pwedeng dalawin? Isang araw, habang naglalaro sa sala, gumuhit siya
ng isang larawan, isang pamilya. Nandoon siya, masayang nakangiti. Katabi niya si Lola Luz, hawak ang kanyang kamay. Sa kabilang dulo ng papel, malayo sa kanila, iginuhit niya ang kanyang mommy at daddy. Maliliit at walang mga mukha. Nakita ito ni Mahalia. "Ano yan, anak?" tanong nito. Sinisikap na maging malambing. "Pamilya po natin," sagot ni Sinag. Hindi tumitingin. Kinuha ni Mahalia ang papel. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho nang makita ang distansya niya at ni Angelo mula sa bata at sa matanda. "Bakit kami malayo?" Nagkibit-balikat lang si Sinag. "Kasi po, parang lagi kayong galit." Hindi nakasagot si Mahalia. Kinuha nito ang papel, nilukot, at itinapon sa basurahan. "Maglaro ka na lang sa labas at huwag kang lalapit sa kwarto ng lola mo. Nagpapahinga siya. Naiintindihan mo?" Ang kanyang boses ay may diin. Isang babala na naintindihan ng bata. Lumabas si Sinag sa bakuran. Dala-dala ang kanyang maliit na bola. Doon mas malaya siya. Mas malayo sa tensyon na bumabalot sa kanilang bahay. Ngunit ang kanyang paglalaro ay palaging napupunta sa iisang lugar. Sa ilalim ng puno ng mangga, malapit sa bintana ng silid ng kanyang lola. Umaasa siyang marinig man lang ang boses nito. Madalas siyang kinakausap ni Aling Diwa mula sa bakod. Binibigyan siya nito ng candy, tinatanong tungkol sa kanyang pag-aaral, at palaging tinatanong, "Kumusta na ang lola mo?" At palagi, iisa lang ang sagot ni Sinag. Iiling siya. Ang mga mata ay malungkot. "Hindi ko po alam." Ayaw po siyang ipakita ni Mami. Ang mga salitang iyon ang lalong nagpatibay sa hinala ni Aling Diwa. Isang hapon, habang si Sinag ay abala sa paghahabol sa isang tutubi, isang bagay ang nahulog mula sa siwang ng bintana ng kanyang lola. Isang maliit at bilog na bagay, nakabalot sa puting tela. Gumawa ito ng isang halos hindi marinig na kaluskos nang bumagsak ito sa isang halaman sa ibaba. Hindi ito napansin ni Sinag. Masyado siyang abala sa kanyang paglalaro. Sa loob ng silid, si Luz Viminda, na ginamit ang lahat ng kanyang lakas para maihagis ang liham, ay napasubsob sa sahig. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pagitan ng pag-asa at takot. "Pakiusap, Diyos ko, pakiusap, makita niya sana." Ang liham, ang testamento ng kanyang paghihirap na isinulat sa dugo ay nakatago ngayon sa mga dahon ng halaman. Ilang talampakan lamang ang layo mula sa kanyang tanging pag-asa. Hinihintay. Naghihintay kung ito ba ay matutuklasan o tuluyang malilimutan. Kasama ng babaeng nagsulat nito. Ang pag-asa ay isang mapanganib na damdamin sa loob ng isang kulungan. Sa loob ng ilang oras matapos maihagis ang liham, si Luz Viminda ay nabuhay sa damdaming iyon. Ang bawat tunog mula sa labas, ang pag-aspas ng mga dahon, ang huni ng ibon, ay tila isang senyales. Pinakinggan niya ang bawat hakbang, bawat boses nagdarasal na isa roon ay maging hudyat ng kanyang kaligtasan. Ngunit ang mga oras ay lumipas at ang hapon ay naging gabi. Ang tanging dumating ay ang katahimikan. Kinabukasan, ang katahimikang yon ay binasag ng pagbukas ng pinto. Ngunit hindi pulis o saklolo ang pumasok, kundi si Mahalia, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay hindi na blanko. Ito ay maskara ng purong galit. Hindi nagsalita si Mahalia. Naglakad ito diretso patungo sa bintana. Ang kanyang mga mata ay tila mga laser na sinusuri ang bawat sulok. Huminto ito at yumuko. At doon, sa pasimano ng bintana sa labas, nakita niya ang isang maliit na patak ng dugo. Isang patak na hindi napansin ni Luz Viminda sa kanyang pagmamadali. Dahan-dahang lumingon si Mahalia. Ang kanyang tingin ay tumama kay Luz Viminda na parang isang palakol. "Ano ang ginawa mo?" tanong na niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Hindi sumagot si Luz Viminda.
Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay sapat ng kumpirmasyon. Lumapit si Mahalya. Akala mo matalino ka ano? Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Luz Viminda. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Akala mo matatakasan mo ako? Akala mo may tutulong sa'yo? Walang-wala ka na. Matanda ka. Ako ang Diyos sa impyernong ito. Binitiwan niya ito ng marahas dahilan para tumama ang ulo ni Luz Viminda sa pader. Isang alon ng sakit at pagkahilo ang gumapang sa kanya, ngunit hindi ito kasing sakit ng malamig na katotohanan na bumabalot sa kanya. Nahuli siya, nabigo siya. Nasaan ang sinulat mo? Sigaw ni Mahalya, sinisimulang halughugin ang buong silid na parang isang buhawi. Itinaob niya ang kutsyon, ibinuhos ang laman ng maliit na aparador. Tiningnan ang ilalim ng kama. Wala kang makikita. Mahinang sabi ni Luz Viminda. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng huling katapangan. Nasa labas na. Ang pag-amin na yon ang siyang nagsilbing gatong. Sa apoy ng galit ni Mahalya, huminto ito sa paghahanap at humarap sa kanya, isang demonyo na may ngiti sa mga labi. Nasa labas na? Magaling. Kung ganoon, wala ka ng silbi sa akin. Ang sumunod na mga sandali ay isang malabong panaginip ng sakit para kay Luz Viminda. Hinila siya ni Mahalya patayo at itinulak pabalik sa kama. Kinuha nito ang telang panali at sa pagkakataong ito, hindi na lamang ang kanyang mga kamay ang itinali. Itinali nito ang kanyang mga paa. Hinigpitan niya ang mga buhol hanggang sa halos hindi na makadaloy ang dugo. Gusto mong magsumbong, sabi ni Mahalya sa pagitan ng kanyang paghingal. Sige, tingnan natin kung may boses ka pa para magsalita pagkatapos nito. Hayop ka. Iyon na lamang ang salitang nagawa ni Luz Viminda na bigkasin bago siya tuluyang maubusan ng lakas. Ako ang hayop? Tumawa si Mahalya, isang tawang walang kagalakan. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang hayop dito. Nakatali, walang magawa. Naghihintay na lang mamatay. Papatayin kita, inay. Bulong nito, ang hininga ay mainit at mabaho sa kanyang tainga. Pero hindi mabilis. Dahan-dahan. Hihintayin kong magmakaawa ka. Hihintayin kong hanapin mo ang anak mo na matagal ka nang kinalimutan. At kapag nangyari yon, ako mismo ang tatapos sa'yo. Pagkatapos noon, umalis na si Mahalya. Iniwan siyang nakagapos na parang isang hayop na kakatayin. Hindi na siya binigyan ng pagkain. Hindi na siya binigyan ng tubig. Ang tanging kasama niya sa silid ay ang sakit, ang dilim, at ang umaalingaw-ngaw na boses ni Mahalya sa kanyang isipan. Ang pag-asa na kanyang pinanghawakan ay naging isang laso na ngayon ay dahan-dahang pumapatay sa kanya. Bawat minuto ay isang pagtitiis. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang kanyang sikmura ay tila kinakain ng sarili nito. Ang kanyang isip ay nagsimulang maglakbay. Nakita niya ang mukha ni Angelo nung ito ay bata pa. Nakangiti at tumatawag sa kanya. Inay! Inay! Angelo! Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay isang garalgal na tunog na lamang. Anak! Patawad! Dahan-dahan, ang dilim sa silid ay nagsimulang lamunin ang kanyang paningin. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pamamanhid. Wala nang galit, wala nang takot. Tanging ang isang malalim at nakakapanghinang pagod. Sumusuko na ang kanyang katawan. Ito na ang katapusan. Ang huling hibla ng pag-asa ay naputol na. Sa labas ng bahay na pula, sa ilalim ng puno ng mangga, isang batang lalaki ang naglalaro. Habang hinahabol niya ang isang tumatalon na tipaklong, natisod siya sa isang nakausling ugat. Bumagsak siya, ang kanyang pagbagsak ay pinigilan ng malambot na mga dahon ng isang halaman. Habang sinusubukan niyang bumangon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na malambot at bilog sa lupa. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Kinuha niya ito.
Isang maliit na piraso ng tela, marumi, at tila may mga mantsa. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong binuklat. Ang piraso ng tela sa kamay ni Sinag ay magaan. Ngunit para sa kanya, ito ay may kakaibang bigat. Hindi ito katulad ng mga laruan niya. Ang mga letra na nakasulat dito ay nanginginig at hindi pantay-pantay. At ang kulay, hindi ito tinta. Ito ay kulay kalawang, madilim na pula, at may bahagyang kakaibang amoy na nagpapaalala sa kanya noong minsan siyang nasugatan sa kanyang tuhod. Dugo. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita. Masyado pa siyang bata, ngunit nabasa niya ang mga pinakamahalaga. Tulong, Luz Viminda, kulong, Mahalya, at ang pangalan ng kanyang ama, Angelo. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang munting katawan. Alam niyang galing ito sa kanyang lola, at alam niyang hindi ito isang ordinaryong sulat. Ito ay isang lihim, isang mapanganib na lihim. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang kanyang mami, ngunit mabilis din itong nawala. Naalala niya ang mga mata nito, ang galit nito, tuwing napapag-usapan ang lola niya. Hindi niya ito pwedeng ibigay sa kanyang mami. Paano ang kanyang daddy? Mahal siya ng daddy niya, ngunit ang kanyang daddy ay laging pagod, laging malungkot, at palagi itong sumusunod sa anumang sabihin ng mami niya. Baka kunin lang din nito ang sulat at ibigay kay mami. Nag-iisa siya. May hawak na isang sikretong mas malaki pa sa kanya. Nanginginig. Maingat niyang itinupi ang tela at isinilid sa kanyang bulsa. Tumayo siya at tumakbo. Hindi pa balik sa loob ng kanilang bahay. Hindi pa balik sa impyerno. Tumakbo siya palayo. Ang kanyang maliliit na binti ay dinala siya sa tapat ng isang pamilyar na tarangkahan, ang bahay ni Aling Diwa. Si Aling Diwa, na laging may matamis na ngiti at laging may candy sa kanyang bulsa. Si Aling Diwa, na laging nangungumusta sa kanyang lola. Sa lahat ng tao sa Barangay Pag-asa, siya lang ang naisip ni Sinag na mapagkakatiwalaan niya. Nanginginig siyang kumatok sa pinto. Bumukas ito at sumilip ang mukha ni Aling Diwa. Nagulat na makita ang bata sa kanyang pintuan, humihingal at may takot sa mga mata. Sinag anak, anong nangyari? Bakit ka tumatakbo? Nag-aalalang tanong nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Sa halip, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang lukot na piraso ng tela at nanginginig na iniabot ito kay Aling Diwa. Ano ito? Nagtatakang tanong ng matanda. Kinuha niya ang tela at binuklat ito. Sa una, ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Ngunit habang binabasa niya ang mga salitang isinulat sa dugo, ang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Tulong. Ako si Luz Viminda. Nakakulong ako sa aking kwarto. Pinapahirapan ako ni Mahalya. Hindi siya buntis. Kasinungalingan lahat. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lahat ng kanyang maliliit na hinala, ang lahat ng kanyang mga agam-agam, ay biglang nagkaroon ng isang nakapangigilabot na anyo. Ang piraso ng tela sa kanyang kamay ay hindi na isang simpleng sulat. Ito ay isang sigaw mula sa libingan. Napatingin siya kay Sinag na nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Saan? Saan mo ito nakuha, Sinag? Tanong ni Aling Diwa. Ang boses ay nanginginig. Sa ilalim po ng bintana ni Lola, mahinang sagot ng bata. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Aling Diwa. Si Luz Viminda ay hindi lang nagpapahinga. Siya ay isang bilanggo at siya ay nasa panganib. Walang oras para mag-isip. Walang oras para magduda. Kailangan niyang kumilos.
Mabilis niyang hinila si Sinag papasok ng kanyang bahay at isinara ang pinto. Dito ka lang anak. Huwag kang aalis. Huwag kang matakot. Gagawan natin ito ng paraan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang lumang telepono. Sino ang tatawagan niya? Ang barangay? Baka masyadong matagalan. Kailangan niya ng tulong ngayon na. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip at bago pa niya namalayan, na-dial na niya ang 3 numerong magpapabago sa lahat. 117 Police Emergency Hotline. Anong maitutulong ko? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Aling Diwa. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang nanginginig na boses. Tulong. Kailangan po namin ng tulong. Simula niya. Ang pangalan ko po ay Diwa Santos, taga-barangay Pag-asa. Ang kapitbahay ko po. Sa tingin ko po ay may kinukulong at pinapahirapan sa loob ng bahay na pula. Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Ang kanyang boses ay nagiging mas matatag sa bawat salita. Sinabi niya ang tungkol sa liham. Sinabi niya ang tungkol sa dugong ginamit na panulat. Sa loob ng bahay na pula, si Mahalia ay nasa kusina. Masayang naghahanda ng kanyang tanghalian. Walang kamalay-malay sa bombang sasabog anumang oras. Si Angelo ay nasa trabaho. Abala sa pagtatangkang takasan ang kanyang konsensya. At sa itaas, sa isang madilim na silid, si Luz Viminda ay nakahiga. Ang kanyang paghinga ay halos hindi na maramdaman. Nasa bingit ng kamatayan. Pagkatapos, sa kalayuan, isang tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Isang tunog na pamilyar sa lahat. Isang tunog na nagdadala ng takot para sa mga may kasalanan at pag-asa para sa mga inaapi. Ang tunog ng sirena ng pulis at ito ay papalapit. Papalapit ng papalapit sa tahimik na kalsada ng Barangay Pag-asa. Si Angelo ay kararating lang mula sa trabaho. Ang bigat ng buong mundo ay pasan-pasan sa kanyang mga balikat nang marinig niya ang sirena. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit habang papalakas ito ng papalakas, humihinto sa tapat mismo ng kanilang bahay. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa bintana, kasabay ni Mahalia, na ang muka ay nagpapakita ng inis at hindi pag-aalala. 2 police mobile ang nakaparada sa kanilang tapat. Ang mga kumukutitap na ilaw nito ay nagbibigay ng isang nakakakilabot na pula at asul na kulay sa kanilang bahay na pula. Ano ang problema ng mga yan? Inis na sabi ni Mahalia. Bago pa man makasagot si Angelo, isang malakas at mariing katok ang yumanig sa kanilang pinto. Tok! 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 Nagkatinginan sila. Ang inis sa mukha ni Mahalirim Babaya ay napalitan ng pag-aalala. Ang kaba sa dibdib ni Angelo ay naging purong takot. Buksan niyo ang pinto! Pulisi ito! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Si Mahalia, na mabilis na nakabawi, ay inayos ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay muling naging larawan ng isang inosenteng may bahay. Ako ang haharap, sabi niya kay Angelo. Huwag kang magsasalita. Binuksan niya ang pinto. Sapat lang para makita kung sino ang nasa labas. 2 unipormadong pulis ang nakatayo roon. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Magandang hapon po. Ano po ang maitutulong namin sa inyo, sir? Tanong ni Mahalia. Ang boses ay malambing at magalang. Mrs., maaari po ba kaming pumasok? Sabi ng mas matandang pulis. May report po kaming natanggap tungkol sa isang matandang babae na di umano'y iligal na kinukulong sa pamamahay na ito. Ang nangiti ni Mahalia ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Ano pong pinagsasasabi niyo? Walang pong nakakulong dito. Ang biyanan ko pong si Luz Viminda ay nasa itaas. Nagpapahinga. May sakit po siya at medyo malilimutin na, kaya nilulak po namin ang pinto para sa sarili niyang kaligtasan.
Ang kanyang paliwanag ay mabilis at tila kapani-paniwala. Ngunit hindi natinag ang mga pulis. Ang isa sa kanila ay naglabas ng isang bagay na nakabalot sa isang plastik na ebidensya. Itinaas niya ito para makita nilang dalawa. Isang lukot na piraso ng tela na may mga mantsa ng dugo. "Pamilyar po ba kayo rito, Mrs.?" tanong ng pulis. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng depensa ni Mahalia. Nakita niya ang mga salita. Nakita niya ang dugo. Napatingin siya kay Angelo na ngayon ay namumutla na parang isang patay. Napatingin din si Angelo sa tela. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kasinungalingan ni Mahalia, ang lahat ng kanyang pagbubulag-bulagan ay naglaho. Ang nakita niya ay hindi isang ebidensya. Nakita niya ang sakit, ang sakripisyo, ang desperadong sigaw ng kanyang ina na isinulat gamit ang sarili nitong dugo. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Hindi totoo yan, sigaw ni Mahalia. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Gawa-gawa lang yan ng matandang yon. Baliw siya. Kung ganoon, wala pong problema kung aakyatin namin ang inyong ina para kumustahin siya, hindi ba? Sabi ng pulis at hindi na naghintay ng sagot. Itinulak nila ang pinto at pumasok sa loob. Sumunod si Angelo na parang isang zombie. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Pinanood niya ang mga pulis na mabilis na umakyat sa hagdan at huminto sa tapat ng pinto ng kanyang ina. "Buksan niyo ang pinto," utos ng pulis. "Wala sa amin ang susi." Nagsisinungaling si Mahalia. Hindi na nagsalita pa ang pulis. Sa isang malakas na sipa, sinira nila ang seradura. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang tunog ng paglaya at paghuhusga. Ang amoy. Iyon ang unang tumama kay Angelo. Ang nakakasulasok na amoy ng ihi at pawis at nabubulok na pag-asa. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang kanyang ina. Ang kanyang inay Luz. Nakahiga sa maruming kama, ang katawan ay halos butot balat na lamang. Nakatali ang mga kamay at paa. Ang mga pisngi ay humpak, ang balat ay kulay abo, at ang mga mata ay nakapikit. Sa isang sandali, inakala ni Angelo na patay na ito. Isang sigaw na hindi niya alam na kaya niyang gawin ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng sakit, pagsisisi at purong katatakutan. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Mabilis na pumasok ang mga mediko na kasama ng mga pulis. Maingat nilang kinalagan ang mga tali at inilagay si Luz Viminda sa isang stretcher. Habang dinadala siya palabas, bahagyang dumilat ang mga mata ng matanda. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang galit sa mga mata ni Luz Viminda. Wala ring pagpapatawad. Tanging isang malalim na kalungkutan bago ito muling pumikit. "Demonyo ka! Kasalanan mo to!" Sigaw ni Mahalia, itinuturo si Angelo. Ngunit huli na ang lahat. "Mahalia, Angelo, sumama kayo sa amin sa presinto," sabi ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Si Mahalia ay nagpumiglas, sumisigaw at nagmumura. Isang halimaw na nahubaran ng kanyang balat kayo. Si Angelo naman ay hindi kumibo. Tahimik siyang tumayo at inilahad ang kanyang mga kamay. Habang ikinakabit ang malamig na bakal sa kanyang mga pulsuhan, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagkandado sa kanyang ina. Ang mga kamay na pumirma sa pagtataksil. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng habambuhay na pagsisisi. Habang inilalabas sila ng bahay, sa harap ng mga nag-uusyosong kapitbahay, iisang tanong ang umuulit sa isipan ni Angelo. Buhay pa ba siya? Diyos ko, buhay pa ba ang nanay ko? Sa ospital, ilang oras ang makalipas, si Aling Diwa ay hindi mapakali sa kanyang paghihintay. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room, ang mukha ay pagod at seryoso.
Kayo po ba ang kasama ng pasyente? Opo, ako po. Kumusta na po si Luz Viminda, Doc? Huminga ng malalim ang doktor. Isang buntong hininga na puno ng pag-aalinlangan. Nasa critical na kondisyon po siya. Malubha ang dehydration at malnutrition. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Pero Kanyam, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Aling Diwa. Hindi namin masisiguro kung makakaligtas siya sa gabing ito. Lumipas ang gabi, at isa pang gabi, at isa pa. Para kay Luz Viminda, ang mga unang araw sa ospital ay isang panaginip na binubuo ng puting ilaw, mahihinang bulong, at ang pakiramdam ng mga karayom sa kanyang balat. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, ang panaginip ay unti-unting naglalaho at ang katotohanan ay dahan-dahang bumabalik. Nagising siya hindi sa isang madilim na kulungan, kundi sa isang malinis na silid, napapalibutan ng amoy ng gamot at pag-asa. Nakaligtas siya. Ang kanyang katawan, bagamat bugbog at mahina, ay piniling lumaban. Ang kanyang espiritu, bagamat halos madurog, ay piniling mabuhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa nangyari sa bahay na pula ay kumalat sa buong barangay Pag-asa na parang apoy. Si Mahalia at Angelo ay nilitis at nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang kaso ng serious illegal detention at frustrated parricide ay naging mabigat na kadenang habang buhay nilang dadalhin. Ang bahay, na naging saksi sa lahat ng kasalanan at pagdurusa, ay tuluyan ng isinara at nabalot sa katahimikan. Si Luz Viminda ay inilipat sa isang home for the aged na pinapatakbo ng mga madre, isang lugar na tahimik at napapaligiran ng isang malawak na hardin. Si Aling Diwa ang naging kanyang tagapag-alaga. Dinadalaw siya araw-araw. Dala-dala ang kanyang mga paboritong pagkain at mga kwento mula sa labas. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, iniabot ni Aling Diwa ang isang liham kay Luz Viminda. Galing sa bilangguan, sabi niya, mula kay Angelo. Matagal na tinitigan ni Luz Viminda ang sobre, ang sulat kamay ng kanyang anak, ang sulat kamay na minsan niyang tinuruan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Si Aling Diwa na ang nagbasa nito ng malakas para sa kanya. Ang liham ay puno ng pagsisisi. Mga salitang paulit-ulit na humihingi ng tawad, mga salitang nagpapaliwanag kung paano siya nabulag sa kasinungalingan, kung paano siya naging duwag. Sa dulo ng sulat may isang tanong. Inay, mapapatawad niyo pa po ba ako? Hindi sumagot si Luz Viminda. Itinupi niya lamang ang liham at inilagay sa kanyang kandungan. Ang pagpapatawad ay isang salitang napakadaling sabihin. Ngunit napakahirap ibigay, lalo na kung ang sugat ay kasinlalim ng karagatan. Maya-maya, isang pamilyar na boses ng bata ang tumawag sa kanyang pangalan. Lola! Napalingon si Luz Viminda at isang ngiti. Isang tunay at taos-pusong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Patakbong lumapit si Sinag na ngayon ay nasa pangangalaga na ni Aling Diwa at mahigpit siyang niyakap. Lola, may dala po akong drawing para sa inyo, masayang sabi ng bata. Ipinakita nito ang isang papel. Nabasa ko Sina. Nakaguhit doon ang dalawang tao sa ilalim ng isang malaking araw. Isang matandang babae na nakangiti at isang batang lalaki na mahigpit ang hawak sa kamay nito. Sino ito? Malambing na tanong ni Luz Viminda. Tayo po, Lola, sagot ni Sinag. Kasi po, kayo ang araw ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Luz Viminda. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang apo, ang batang ito na sa kanyang kawalang malay, ang naging kanyang tagapagligtas. Hindi apo, sabi niya. Ang boses ay mahina,
ngunit matatag. Ikaw, ikaw ang sinag ng buhay ko. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata at pinisil ito ng mahigpit. Ang pangalan mo ay Sinag, isang sinag ng liwanag. Tandaan mo yan palagi. Kahit gaano pa kadilim ang gabi, palaging may darating na sinag sa umaga. Sa mga salitang iyon, nahanap niya ang kanyang kasagutan. Hindi pa niya kayang patawarin si Angelo. Marahil ay hindi niya ito magagawa kailanman. Ngunit sa pagmamahal niya sa kanyang apo, natutunan niyang muling tumingin sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili mong kapayapaan. At ang kapayapaan niya ay narito. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Magkasama silang nanatili sa hardin, ang lola at ang kanyang apo. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kanluran. Ang kalangitan ay nag-aalab sa mga kulay kahel at lila. Isang dapit hapon, ang pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang pangako ng isang bagong umaga. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom. May mga peklat na mananatili habang buhay, ngunit ang kwento ni Luz Viminda ay hindi nagtapos sa sakit at pagtataksil. Nagtapos ito sa hardin, sa ilalim ng papalubog na araw, sa piling ng isang batang nagpatunay na ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa anumang ari-arian. Ito ay nasusukat sa pagmamahal na kayang tumagos sa pinakamadilim na pader, isang pagmamahal na kayang magbigay ng liwanag, isang sinag sa gitna ng dapit hapon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi ang bahay na tinitirhan, kundi ang pagmamahal, paggalang, at pag-aaruga na nananahan sa loob nito. Ang kasakiman ay isang apoy na kayang tupukin ang pinakamatibay na relasyon, at ang pagtataksil, lalo na mula sa isang minamahal, ay isang sugat na mahirap paghilumin. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas, at ang liwanag, gaano man kaliit, ay kayang puksain ang pinakamalalim na dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kwento ni Inay Luz at ni Sinag. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy na magbahagi ng mga kwentong tulad nito. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobi. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Alagaan at mahalin natin ang ating mga pamilya, sapagkat sila ang ating tunay na kayamanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.